Matapos ang 3 weeks break ay sa wakas ay nagbabalik na naman tayo upang i-review ang spoilers para sa paparating na chapter 248 na kung saan ay dito na natin malalaman ang mga susunod na mangyayari dito sa cliffhanger na final panel. Kaya wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang Sukuna vs Everyone Part 3. Sa unang eksena ay makikita na sumablay ang pag-atake ni Yuji gamit ang Executioner Sword ni Higuruma sa pagkatuluyan na itong nawala matapos ang pagkamatay ni Higuruma. Kaya dito na pinaulanan ni Sukuna si Yuji ng mga suntok na nagpaatras sa ating bida. Maya-maya pa ay biglang nagpakawala si Sukuna ng mga slashing attacks na sinubukang sinaga ni Yuji habang napaatras. Samantalang sa isipan naman ni Sukuna ay ayon sa kanya, kahit namatay raw si Higuruma ay nagtagumpay naman daw itong makuha ang kanyang curse tool na Kamotoke. Matapos niyan ay makikita naman ang pagdating ni Uy na kapatid ni Meimei at ni Kirara na kung saan ay kaagad nilang kinuha ang katawan ni Higuruma na base sa naoobserbahan ni Sukuna na ang curse technique daw ni Uy ay isa manong instant teleportation curse technique na most likely ang biglaan rin ng pagkawala ng katawan o bangkay ni Gojo sa battlefield ay kagagawan daw ng kapangyarihan ni Uy. Dala pa ni Sukuna na ang mga sugatan daw mga sorcerers ay dinadala daw ni na Uy kay Shoko Ire upang gamutin sila. Subalit ayon pa kay Sukuna na ang RCT daw o reverse curse technique na inia-apply sa ibang tao ay may di raw gaano kalakas na efficiency kumpara sa RCT na inia-apply sa sarili mismo ng user. In fact, ang efficiency daw sa paggamit ng RCT sa iba ay may kalahating lakas lamang. However, naoobserbahan din daw ni Sukuna na marunong na palang gumamit ngayon si Yuji ng reverse curse technique dahil may kita na hinihil na ngayon ng ating bida ang kanyang mga sugat mga kaibigan. Na ayon pa kay Sukuna na natutunan na pala raw ni Yuji ang reverse curse technique sa loob lamang ng isang buwan. So this explains sa kung paano niya nahil noon ang kanyang sugat. Ayon pa kay Sukuna na sa ngayon ay masabi niyang medyo masisiyahan na raw siya sa laban dahil sa nag-improve na raw si Yuji. Pero nagtataka pa rin daw siya sa kung bakit for some reason parang naiirita raw siya ngayon. Samantalang si Yuji naman ay nagtataka sa kung bakit parang may malalim na iniisip niya nitong si Sukuna. Nasa isipan pala ni Sukuna ay nagtataka rin pala ito na sabing disappointed ba raw siya sa pagkamatay ni Higuruma na ayon pa nito na noon pa ay hindi naman daw niya kailangan pa ng ibang tao upang isatisfy siya sapagkat ang kanyang prinsipyo noon pa man ang pumatay ng mga tao dahil yan lang daw ang kanya nakikitang mainam na gawain upang matanggal ang kanyang pagkabagot hanggang sa mamatay siya. At wala naman daw nag-iba sa kanya dahil yan pa rin naman daw ang kanyang prinsipyo ngayon. Dirag pa niya na ni minsan ay hindi raw sumagi sa kanyang isipan sa kung ano raw talaga ang ideal para sa kanya. Pero sa ibang tao tulad ng mga sorcerers ay masasabi niyang ang ideal life daw o wish daw ng mga sorcerers ay ang mapatay siya, ang mapatay ang nag-iisang king of curses. But then na nakapag-isip-isip na siya ay dito niya na-realize na ang rason sa kung bakit ngayon ay parang nagkakaroon siya ng mixed emotions na para bang nagbago na raw siya ay dahil daw kay Yuji mismo. Dahil alam daw niya na kahit makailang beses na raw niyang sinubukang basagin ang soul ni Yuji ay still bumabalik-balik pa rin daw itong ating bida at hindi nagpapatindag. Dagdag pa niya na to think na kahit ang mahina at mababaw lamang daw na nilalang ay nakakatayo pa rin daw sa kanyang harapan. Isang bagay daw na napakapangit daw tignan. Maya-maya pa ay matapos ang self-realization na yan ay dito siya nakapagsalita na wikang sisiguraduhin daw niyang mahiwa ang lahat ng mga ideas ni Yuji. And then bigla na rin may isang liwanag na lumabas sa ibabaw ni Sukuna. Kasabay niyan ay bigla namang nag-announce ang Kogane na may bagong rule na daw na idinagdag. At ang rule na yan ay ang pagbibigay ng authority kay Megumi Fushiguro na ang katawan ngayon ni Sukuna sa pag-a-activate ng merging, which is ang pag-merge ng mga tao sa buong Japan dito kay Tengen. Isang rule na ikinagulat ng lahat. So basically nasa kamay na ni Sukuna ang pagdidesisyon sa pag-a-activate sa merging. At matapos ang announcement mga kaibigan ay nagtataka na ngayon si Kusakabe sa kung ito na ba raw ang backup plan ni Kenjaku, in which ay dito niya na-realize na nagtagumpay daw pala ang surprise attack ni Yuta kay Kenjaku. Iniisip rin ngayon ni Kusakabe na mas okay pa raw si Sukuna kaysa kay Kenjaku dahil hindi raw si Sukuna ang klase ng individual na basta-basta na lamang daw magkukumit ng curse terrorism gaya ng pag-activate ng merging. We then see na kinain na ni Sukuna ang liwanag kanina na ang liwanag na sa tingin ko ay nagsisimbolo sa pagiging authorized player nito na i-activate ang merging. Matapos niyan ay nagsalita na rin si Sukuna na sabing sisimulan niya raw ang lahat sa pagpatay kay Yuji na kung mapapatay niya na raw si Yuji ay isusunod niya ang lahat ng mga Culling Game players. Then after that balak niya rin daw paglaruan o harapin ang produkto ng pagmamerge ng mga tao kay Tengen. Matapos niyan ay may bigla namang dumating sa battlefield at yan ay walang iba kundi si Yuta Okutsu. At kagad inatake ngayon si Sukuna gamit ang kanyang katana, in which ay dito sinabihan ni Sukuna si Yuta na dapat ay galingan pa daw ni Yuta dahil kung hindi raw siya mapapatay ni Yuta ang lahat daw ng mga taong mahal ni Yuta ay mamamatay daw talaga. Matapos niyan ay dito naman lumabas si Rika at inatake si Sukuna at
pilit niya itong dinudurog mga kaibigan habang nagsasalita na wikang sino ba sa tingin mo ang iyong kausap? In which reply naman si Zuko na with amused face na wikang so ito pala ang Queen of Curses. At dito mga kaibigan, at last, ang King and Queen of Curses ay maglalaban na. With an editor's note na sabing the King versus Queen of Curses, the one who takes the throne will be determined here. So yan mga kaibigan, talaga namang halos silang lahat na ang nandirito upang pagtulungan si Zuko na. At yan mga kaibigan, dito muna natin tatapusin ang spoiler at sadly, break na naman ang JJK next week mga kaibigan. Pero huwag kayong mag-alala dahil may full chapter review pa naman tayo para sa chapter 248 for more in-depth review at mas dama pang labanan. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.